Marami po ang, hindi nakakaunawa ng pagiging malaya ng tao 'no. Madalas ang, pangunahin na atin pong iniisip ay nagiging malaya tayo kapag, tayo po ay humihinto sa paggawa ng masama o kaya naman ay, ah, pinaparusahan po natin yung sarili po natin upang mapansin po tayo ng Panginoon. At sa gano'n ay kung mapansin ang mga sakripisyo natin, tayo po ay papatawarin niya. Subalit malinaw po sa banal na kasulatan na hindi po tayo ang magpapalaya sa sarili po natin kundi ang ating Panginoong Kristo. Ito po ang sabi niya sa, John 8:36 'no. Sabi po dito, "Kung kayo nga'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya." Sino daw po ang magpapalaya sa atin? Hindi po pala ang sarili po natin ang magpapalaya sa atin. Ipinangako ni Jesus ang ganap at pangmatagalang kalayaan mula sa kasalanan. Yung mula sa takot, mula sa pagkaalipin, sa lahat ng mga nagtitiwala po sa Kanya. No? Tayo po ang papalayain natin, Panginoon. Sinasabi po ng ating Panginoong Hesus ito sa mga taong naniniwalang sila'y malaya na. Ang problema sa mga Israelita, sila po ay religyoso, moral, mga anak po sila ni Abraham, pero nakagapos pa rin sila. Ang tunay na kalayaan po ay hindi politikal, no? Hindi rin po panlipunan o pangrelihiyon. Ang tunay na kalayaan ay spiritual. Okay? Now, sabi po ni Ellen White sa Desire of Ages, page 466, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po pala. No? Kung nais po nating maging malaya, kailangan ay sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ano po ang ating magiging tugon? Ang aking panalangin ay sana ay tumugon tayo, no? Na positibo na tayo po ay magtiwala at magmahal sa ating Panginoong Diyos. Now, tingnan po muli natin sa ating pong English no, version na ating pong text. John 8:36. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Ulitin po natin, John 8:36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. No, talaga po pala ang ating Panginoon ang siyang magpapalaya sa atin. So meron po tayong 4 na puntos dito po sa text po natin and gagamitin po natin yung acronym na FREE, no? F-R-E-E. F, freedom comes from Son alone, no? Ang tunay na kalayaan daw ay nagmumula lamang sa anak, no? Jesus Christ. No? Letter R, released from the bondage of sin. Tayo daw po ay pinapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Letter E, emancipated from guilt and condemnation. No? O tinatanggal po tayo sa pagkakasala at sa hatol. And letter E, no? Empowered to live a new life. No? Binibigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay ng bago. Now, tingnan po natin sa unang puntos, letter F, freedom comes from the Son alone. No? If the Son, sabi po dun sa text, if the Son therefore shall make you free. Now, hindi po sinabi dito na if you will refrain no, from sinning, you will be free. No? Hindi po yan dahil hindi naman po nanggagaling sa atin. Kahit pa tumigil kayo ng matagal o ng panahon wala kayong gagawin, no? Hindi pa rin malilinis yung sarili po ninyo kasi para tayong basahan, you know? Ang kalayaan po ay hindi po nililikha. Ito po ay ipinagkakaloob ng ating Panginoong si Kristo. Hindi po kayang baliin no, ng edukasyon o ng relihiyon o ng sarili po nating lakas, no? Ang mga tanikala, no, ng kasalanan. Tanging si Jesus lamang na anak ng Diyos ang may kapangyarihan na tayo po ay palayain. Okay? So John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, no?
Wala pong sinabi dito na kung sinong tao sa paligid po natin na ang daan, 'no, hindi po 'yun. Ang Panginoong Hesus lamang ang nagsasabi po nito na siya ang daan, siya ang katotohanan at siya rin ang buhay. Ah, kahit ano pang galing ng mga scientists, 'no, wala pa pong nakaka-replicate na buhayin ang isang tao, 'no. O kaya, gagawa ng isang bagay na bubuhayin, 'no, yung tao. Wala pa po. Hindi po kaya na buhayin. Ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng buhay. Siyempre, ang Panginoon lang pinanggagalingan ng katotohanan. Siya lang ang tamang daan, 'no. So, kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Gawa 4:12, walang kaligtasan sa iba, 'no. Kailangan po maintindihan po natin ito na walang kaligtasan kahit kanino pa man. May mga tao na sila po'y sumasamba kung kanino o may mga tao na sumasamba sa nilalang ng ating Panginoon, 'no. Mga puno, mga hayop at kung ano pa man. Gumagawa pa sila ng mga rebulto. No, sabi nga sa atin, 'no, sa Ten Commandments, "Thou shalt not make any graven image." Sabi nga po dun, kahit pa ito ay kahawig ng Diyos sa taas, sa langit o Diyos sa ilalim ng lupa, wag daw po tayong gagawa niyan, wag nating pagsisilbihan, wag nating yuyukuran, 'no? Ang kaligtasan lang ay nasa ating Panginoon, wala na pong iba. Sabi po ni Ellen White sa Steps to Christ, "Only in Christ can the soul find deliverance from the power of sin." 'No? Tanging kay Kristo lamang matatagpuan ng kaluluwa o natin, 'no, ang kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Alam niyo, itigil po natin, 'no, pagsisikap na palayain po natin yung sarili po natin. Ang kailangan na po natin gawin ay lumapit sa ating Panginoon Kristo na siya pong pinagmumulan ng tunay na kalayaan. Minsan, alam niyo po, nung una pa, si Satanas, siya po ang ama ng kasinungalingan, 'no? At, kung titingnan po natin, siya po ay sinungaling agad kay Eva, 'no? Yung kanila pong, confrontation o yung kanila pong pag-uusap ni Eva at ng kaaway o ni Satanas na siya po ay isang serpent nung time na yun, 'no? Sinabi niya, tinanong ni Satanas, "Sinabi ba ng Diyos na hindi ka makakakain ng alinmang bunga ng punong kahoy dito sa halamanan?" 'No? Unang-unang salbo pa lamang, 'no, mali na agad, 'no, mali na, meron na agad kasinungalingan. Dahil mali agad sinabi, ang sinabi ng Panginoon, eto tingnan po natin yung contrast, 'no. Sinabi ng Panginoon, "Makakakain kayo ng anumang bunga ng punong kahoy dito sa halamanan." Yan, ayun na sabi. Maliban lang sa isa, pero si Satanas binago po niya yun, 'no. Sinabi ba ng Panginoon, parang nilito niya si Eva, 'no. Sinabi pa ng Panginoon na hindi ka makakakain ng alinmang bunga ng punong kahoy. Tingnan mo, maling-mali po, 'no, maling-mali yung sinabi. Kaya nga napakaimportante, 'no, ay intindihin po natin yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kailangan po natin, malaman at namnamin, atin pong i-memorize kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Dahil ito ang makapagbibigay sa atin ng kalayaan. Okay, tayo maniniwala sa mga kasinungalingan, 'no, dahil si Satanas ay talagang sinungaling. At tayo po, 'no, kailangan panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa pangalawang puntos, 'no, letter R, release from the bondage of sin, 'no. Sabi po dun sa text na we will be freed, no? 'Pag sinabi ng ating Panginoon na tayo papalayain, tayo talaga ay magiging malaya. Unti-unti po, 'no, inaalipin po tayo ng kasalanan. Ang mga tao ay nagiging alipin, ngunit meron pong matinding kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi po sila papawalang sala, 'no, ni Jesus sa mga kasalanan.
binasag niya ang kapangyarihan po nito. Ang kalayaan po ay nangangahulugan na hindi na naghahari yung kasalanan sa ating pong buhay. Tayo po ay nabubuhay na kay Kristo. Si Kristo na ang naghahari sa ating pong mga puso. Sabi po sa Romans 6:6, no? Upang ang katawan ng kasalanan ay mapawi. Ayan daw po pala. Ayun ang goal, no? Na yung katawan po natin na makasalanan, ito po ay masisira o sisirain. Ayan po ang talagang goal na maibalik po tayo doon sa original natin na buhay ng ating Panginoon ay nakakapag-usap po sa atin ng masinsinan, ng harapan. Ngayon, sino na ang nakakausap sa ating Panginoon ng harapan? Wala pa. Nakakausap natin ang Panginoon sa pananalangin, no? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Pero yung harapan, wala. Kahit si Moses nung time na yon, no? Wala, hindi na nila nakausap. The time that Adam and Eve was thrown out of the Garden of Eden, hindi na nila nakausap ang ating Panginoong Diyos because of sin, no? Now sa Romans 8:2, ang kautusan, ayan, the law of the Spirit of life hath made me free, no? The law of the Spirit of life had made me free. Ang kautusan daw po ng Espiritu ng buhay, yun po ang nagpalaya sa atin. No? Ang nagsalita po dito ay si Pablo. No? Talagang ang ating Panginoon, siya ang nagpalaya, no, sa mga tao. Alam nyo, sabi sa Ministry of Healing, page 84, no, Christ breaks the chains of habit and frees the soul. Meron po ba tayong problema sa ating pong buhay na lagi nating ginagawa na kahit ito ay masama at hindi ayon sa banal na kasulatan, no? Tayo po ay may habit ng kasalanan. Hindi tayo makalaya diyan, no? Sa sarili po natin kasi ngayon sasabihin natin, Panginoon, sana po hindi pala, dapat mali. Tapos kinabukasan yun rin na naman ang ginagawa natin, no? Dahil tayo po ay lubos na makasalanan. Ang makapagpapalaya lang daw po sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi doon, Christ breaks the chains of habits and frees the soul, no? Kaya nga tumawag tayo sa ating Panginoon. Siya po ang makapagbibigay ng kalayaan sa atin doon sa mga masasamang habits natin, yung mga masasamang gawi natin. No? Hindi po tayo itinakda na ulitin na parehong laging mabigo tayo. No? Dahil kay Kristo, posible po na tayo po ay mabago. Kailangan lang po natin magtiwala sa ating Panginoon. Babaguhin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi pa sa point na number 3, ito po yung pangatlong point, no? Doon sa ating pong acronym na FREE, letter E. Emancipated from guilt and condemnation. No? Tayo po ay pinapagaling, no? At pinapalaya ang ating pong mga budhi. No, marami ang pinatawad na, no? Ngunit nabubuhay pa rin sa pagkakasala. Alam niyo po, inalis ni Jesus hindi lamang yung parusa sa kasalanan, kundi pati yung kahihiyan, no, ng kasalanan. Kasama sa tunay na kalayaan ang kapayapaan ng puso. Kaya nga napaka-importante, no? Hindi na tayo dapat ang nabubuhay sa sarili po natin, kundi ang ating Panginoon na ang ating pong aanyayahan na mabuhay sa atin. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala at tayo pa ngayon ay pinapalakas ng ating Panginoon upang mapanagumpayan natin ang mga pagsubok na dumadating po sa atin. Hindi na dapat natin ito uulitin. Sabi po sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Ibig sabihin, wala na pong paghatol ang mga taong na kay Kristo. Now, paano hindi na tayo hahatulan? Ganito po kasi, no? Tayo ay makasalanan. Ang talagang hatol sa atin ay kasalanan ay
wages of sin is death. No, tayo po ay kailangang parusahan at kailangan nating mamatay. No? Pero napakaganda nga po, hindi pa tayo nabubuhay. Yung atin pong parusa na dapat natin tanggapin ay kinuha na ng ating Panginoon doon sa krus, binayaran na sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang po natin, lagi nating maririnig ito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, ibig sabihin, kung tayo po ay maniniwala sa ating Panginoong Diyos, na siya na yung nagbayad sa ating pumapagkakasala, hindi na po tayo hahatulan ng kamatayan. Dahil, ayun na, binayaran na ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay maniwala. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi pa sa Psalm 103:12, "As far as the east is from the west," no? Yan daw po, ganyan ang pagkakalayo, yung paghagis ng ating mga kasalanan mula sa atin. Ganda po, no? Meron pang binanggit doon na ihahagis sa mailalim ng dagat. Yan po, ganyan ang pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Hindi na ulit huungkatin, no? Kundi tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. Napaka-importante, no? Na maintindihan po natin ito. Sabi po sa Steps to Christ, when sins are forgiven, the burden of guilt is removed. Yan. Kapag daw tayo pinatawad sa kasalanan, inaalis na ang bigat ng ating pong pagkakasala. Kaya nga, kahit pa tayo nagkasala noon, no? At tinanggap natin ang kaligtasan ng ating Panginoon, hindi na ho natin naiisip yang kasalanan natin dati, no? Dahil ang iniisip na natin, tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Tayo ngayon binibigyan ng kalakasan, may kalakasan tayo na hindi na bumalik dun sa dati nating gawi. Bagkos tayo po ay gagawa na ng mga nais ng ating Panginoon sa atin dahil nagiging masaya na tayo na gumawa ng likas ng gawi ng ating Panginoon. Kaya nga, kung pinatawad na tayo ng ating Panginoong Diyos, wag na po nating hatulan yung sarili po natin. Mabuhay na po tayo ng malaya, no? Mula sa pagkakamali ng mga kahapon. Alam nyo, ang ating Panginoon, no? Meron nga sinabi si Venden, no? Maurice Venden. Meron daw mga bagay-bagay na hindi na alam ng ating Panginoon, no? Minsan siguro magtatanong kayo dahil ang sabi ay omniscient ang ating Panginoon, no? Alam niya ang lahat. Walang bagay na hindi alam ang ating Panginoon. Pero alam niyo po, sabi ni Maurice Venden, merong mga bagay na hindi na alam ng ating Panginoon. Ano daw po ba yun? Ano yung mga bagay na hindi na alam ng ating Panginoon? Hindi na alam ng ating Panginoon yung mga kasalanan natin na pinatawad na niya. Yan po, naitago na yun. Inilagay na sa ilalim ng lupa, no? At sa ilalim ng dagat, hindi na iniisip ng ating Panginoon yun. Kinalimutan na ng ating Panginoon. Pero tayo minsan, no? Yung kasalanan po natin, tayo pa mismo nag-uungkat. At parang gusto pa natin ulit-ulitin yung kasalanan. No, wag na po mga kapatid. Wag na po mga kaibigan. Kapag tayo pinatawad na ng ating Panginoon sa ating pumapagkakasala, wag na po nating gawin muli. No? Ito ay tinapon na ng ating Panginoon. Wag na nating hukayin muli. No? At yakapin. Gagawin niyo po ba yun? No? Kung may mahal kayo sa buhay, na ilibing niya na, di ba nga si Lazaro, no? Sabi ni Mary, 4 na araw po siyang patay. Naku, nangangamoy na po siya. Wag na po nating buksan. Pero binuksan natin, Panginoon. Tapos nagsalita ang ating Panginoon, Lazaro, lumabas ka. No, lumabas si Lazaro. Tayo rin naman, hindi naman natin huhukayin yung mahal natin sa buhay. Tapos doon na, agnas na, yayakapin niyo pa po yun. Hindi na po, syempre. Dahil ganun din, no? Sa kasalanan, wag niyo rin nang hukayin
yung mga pinatawad na kasalanan, mga ibinaon ng mga kasalanan, wag na nating hukayin muli at ulitin. Okay? So yung pang-apat na puntos, no? At nagmamatuli ng oras. Letter E, empowered to live a new life, no? Oh, yung freedom na binigay po sa atin, it leads to transformation. No? Kaya tayo pinalaya ng ating Panginoon, humahantong naman to sa pagbabago. Hindi po tayo pinalaya ni Kristo upang mamuhay ayon sa nais pa rin natin, kundi tayo po ay mamumuhay na ayon sa layunin ng Diyos. No? Kasama sa kalayaan at kapangyarihang sumunod, umibig at maglingkod. Yan ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung mga biyaya, no? Yung nagbibigay po ng lakas para tayo po ay maging banal, maging maayos ang ating pong gagawin. Sa Galatians 5:1, ito po ang sabi, stand fast therefore in the liberty, no? Manatili daw po tayo na nakatayo, no, sa kalayaang binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan ang kaaway na mabalik po tayo dun sa dati natin. Siyempre, pinanganak po tayo na makasalanan, no? At dahil sa likas po natin, gumawa tayo ng mga pagkakasala. Wag na po nating gawin yon ulit. Nung nakilala natin ang ating Panginoon, pinalaya tayo ng ating Panginoon, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Wag na natin pong balikan yung dati nating buhay na puno ng kasalanan, kundi tayo ay mabuhay sa magitan po ng kapangyarihan nating Panginoon. No? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya po ay bagong nilalang. No, yan po ang napakagandang pakinggan. Tayo po ay bagong nilalang na. Kung tayo ay tinubos ng ating Panginoon, yung dati nating mga masasamang gawa, hindi na natin ginagawa. Ang ginagawa na po natin ngayon ay yung kabutihan. Ginagawa na natin ang mapagmahal. Ginagawa na natin tayo ay mapagpakumbaba, matulungin. At lahat ng mga tao ay ating pong inaaruga, no? At ating tinatanggap. Hindi po natin pinipili dahil ang ating Panginoon, hindi rin naman siya namimili. Sabi po sa Education, page 288, true freedom is found in service to God. Ang tunay daw pong kalayaan ay natatagpuan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po pala dapat na sa ating sarili, no? Minsan ganyan po ang nangyayari, no? Nakafocus tayo na maging mabuti, iiwas po tayo sa pagsasalita ng hindi maganda, iiwas tayo na gumawa ng masasama, no? Pero alam niyo po, maaring magkasala tayo, no? Meron dalawang pagkakasala. Sin of commission and sin of omission. Ano ibig sabihin po nun? Yung pagkakasala na gumagawa tayo ng hindi tama. Yan, kasalanan po yan, no? Na hindi ayon sa salita ng ating Panginoon o yung labag sa Ten Commandments, no? Pero kasalanan rin po pala, mga kaibigan, yung alam nating tama na dapat gawin natin, hindi po natin ginagawa. Yun yung sin of omission. Maaring tayo ay umiiwas na gumawa ng kasamaan, pero hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. Nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga napaka-importante po, no? Na tayo po ay magkaroon ng tunay na kalayaan sa magitan po ng paglilingkod sa Diyos. Paano tayo maglilingkod sa Diyos? Ang sabi ng ating Panginoon, if you have done this to the least of this, my brethren, you have done it to me. Ibig sabihin, kung tayo po ay tutulong sa ating pong kapwa, gagawa tayo mabuti sa ating pong kapwa, ginagawa na rin natin yon sa ating Panginoon. So gamitin po natin yung kalayaan po natin na luwalhatiin at pagpalain natin ang iba sa magitan po ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. No? Ang kalayaan po na binigay sa atin ng ating Panginoon ay humahantong
humantong sa makabuluhang buhay na may paglilingkod. Okay? Kaya nga, sabi po dito, no, maari na tayo ay magkaroon ng ginhawa, no, sa pagtanggap sa ating Panginoon. At ito rin naman ang gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng ginhawa. Pero mas higit lang, hindi lang ginhawa, kundi gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng kasiglahan, no? At kalayaan, pati na rin ang kasiyahan kapag tayo po ay naglilingkod sa kapwa po natin. Kaya nga dito po sa awit, no, dito po sa ating pong sa teksto na awit 119:45, I will walk in liberty for I seek thy precept. No, lalakad daw po tayo ng kalayaan, no, dahil tayo sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Kaya mabuhay po tayo, no, na sumusunod sa ating Panginoon. Dito po sa John 8:36, na malinaw po na binabanggit po dito na tayo po ay pinalaya ng anak, no? At tayo po ay tunay na malaya dahil pinalaya tayo. Hindi po tayo bahagyang malaya lang, kundi tayo po ay lubos na malaya. Hindi po ito basta kondisyon, dahil ito ay salita mismo ng ating Panginoon. So ulitin po natin yung ating acronym, FREE, F-R-E-E. F, freedom comes from Son alone. No? Ang kalayaan ay nagmumula lamang sa anak. Letter R, release from the bondage of sin. Dahil po ay pinapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Letter E, emancipated from guilt and condemnation. No? Tayo po ay nakakawala, no, doon sa kasalanan at sa paghatol. No? And letter E, empowered to live a new life. Tayo po ay binibigyan ng kalakasan na mabuhay, no, ng panibagong buhay. Kaya naman, no, kung tayo po ay may isang illustration dito. Kung meron tayong nakabilanggo po tayo at tayo po ay pinalaya na, no? Siyempre, tatanggalin na yung tanikala. Gusto nyo bang ilagay ulit yung tanikala? At saka kayo umalis doon sa kulungan, siyempre, tatanggalin na po yan. Ganyan din. Kapag tayo pinatawad ng ating Panginoon, inaalis niya inaalis niya tayo sa kulungan, no? Kundi at tayo po ay pinapalaya ng lubos ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay sinabihan ng ating Panginoon na tayo pinalaya na, no, i-claim po natin yan. Dahil ang ating Panginoon, siya rin naman ang lubos na nagpapalaya sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong pinalaya sa amin po mga pagkakasala. Amin po nararanasan ang inyong kapangyarihan. Samahan nawa po kami sa buong maghapon na ito upang maranasan po namin ang kalayaan at kami rin naman ay makapaglingkod sa amin pong kapwa. Pagpalain po kami. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.